Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Magandang araw no sa lahat nating mga kababayan. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat. So ito po mga kababayan, meron tayong video ngayon na re-reactionan ukol dito sa nangyaring pagbitay sa isa nating kababayan sa Saudi Arabia. So 5 years na ang nakakalipas. So ngayon lang po siya hinatulan mga kababayan. So nakakita na naman ng pagkakataon ang mga didiles para sirain na naman ang ating gobyerno o ang PBBM mga kababayan. So ito nakita ko lang sa mga post nila sa mga social media, pinagkukunan ko lang ito mga kababayan. So kayo po, ano kaya ang masasabi nyo at makakomento nyo dito sa mga pahayag ng mga didiles na ito? Ito na naman ba ay isa sa mga gusto nilang ibato na paninira kay PBBM na wala daw ginagawa ang gobyerno natin o si PBBM para mailigtas ang isa nating kababayan na nakapatay? So kayo po, ano kaya makokomento nyo dito? Na tila ba'y lagi nilang isinisisi ito sa ating Pangulo. Sabi nila, hindi daw ito ineri sa balita. Tikom ang media ng Pinas. Pero halos lahat ngayon na news ay nakikita na natin ang balita. Bali, tikom lang talaga sila. Tikom lang talaga ang mata nila. Pikit lang talaga ang mata nila kahit dilat sila. Marami na pong balita mga kababayan. Kahit anong balita. Mapa-vlogger, social media. Kalat na po. Facebook, YouTube. Kalat na ito. Mga kababayan. Wala daw ginagawa ang gobyerno. Ito para maisalba ang isang kababayan natin. Wala daw ginagawa mga kababayan ang gobyerno natin. Biro nyo, almost 5 years ago na ang nakakalipas simula nang nangyari yung insidente. Kung wala ginagawang aksyon ng gobyerno, sa tingin nyo tatagal ng ganyan 5 taon bago sa hinatulan? Eto na lang po mga kababayan. Babalagtarin natin ngayon ang sitwasyon mga kababayan. Sa inyo ngayon yan nangyari. Baliktarin natin ang sitwasyon sa nag-post sa FB na ito. Sa inyo ngayon yan nangyari sa pamilya mo. Isa sa pamilya mo ang inabuso at pinatay ngayon. Mga kababayan. Mayaman ka. Mapera ka. Ngayon, naadsuelto, babayaran ka ng pera para hindi maituloy ang pagbitay sa pumatay sa pamilya mo. Papayag ka ba? Mayaman ka ha, mga kababayan. Mayaman ka. Tapos, pinatay ang pamilya mo. Magpapaariglo ka ba? Tsaka hindi na ho kasalanan ni PBBM yun. Kasi lahat naman ginawa ng paraan ng gobyerno para lang maisalba ang kababayan natin. Kaya nga umabot ng 5 taon bago sa hinatulan kasi nakikiusap ang gobyerno natin. Kahit nga yung hari sa Saudi Arabia ay nakiusap na rin. Pero matigas, mapusok ang pamilya ng biktima. Hindi nyo ba naintindihan yon? O siguro sa inyo nangyari, basta't pera, okay na sa inyo. Alam nyo naman, pag Saudi Arabia, may batas sila na dapat sundin doon. Pag buhay ang kinuha, buhay rin ang kapalit. Hindi ho yun sa Pilipinas nangyari. Sa Saudi Arabia po nangyari yun. Hindi ho dito sa Pilipinas, mga kababayan. Hindi ho nangyari dito sa Pilipinas. Mga kababayan didilis intindihin nyo yung sinasabi ninyo. Meron pa nagsabi dito. Buti pa yung presidente ng Saudi naghanap ng paraan kung paano maligtas yung isang OFW. Pero yung presidente ng Pilipinas, wala daw ginawa, mga kababayan. Ganyan kawalang hiya ang mga utak ng mga didilis. Anong walang ginawa? Aabot ba yan ng 5 taon kung walang ginawa si PBBM para mailigtas ang kababayan natin? Di ba nga sabi mo, nagawa na ng palaan ang presidente ng Saudi Arabia. So ibig sabihin, mga kababayan, nakikipag-coordinate na si PBBM sa presidente ng Saudi Arabia.
Nakikiusap na si PBBM ngayon. Mismo ang presidente na ng Saudi Arabia ang nagkausap sa pamilya ng biktima. Sila na mismo ang kumausap. Pero hindi pa rin pinagbigyan. Biruin mo yan mga kababayan. Ha? Siyempre, mga kababayan, masakit sa kanila yun. Kung sa'yo, okay na sa'yong bayaran ka ng pera, sa kanila hindi sapat sa kanila yun kasi may pera sila. Oh. At yun ang batas na dapat sundin. Kaya nga sa mga kababayan natin, sa mga OFW natin, alam nyo po, hindi ho yan kasalanan na ng gobyerno. Dapat lagi nating tandaan, pag tayo ay nasa ibang bansa at huwag tayo magpadala sa emosyon, galit, mga kababayan, isa na yan. Lagi nating ipakalma ang sarili natin, huwag emosyon at galit, mga kababayan. So alam nyo naman ang Saudi Arabia. Talagang may batas sila, pag buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Itong kupag na to, nag-comment lang, hindi man lang inalam kung ano ang totoo. Sinasabing wala daw ginagawa si PBBM para maisalba. Bakit umabot ng 5 taon yun? Panahon pa ni Duterte yan. Umabot ng 5 taon. Kung walang ginagawa ng paraan ng gobyerno, bakit umabot ng 5 taon yan bagong hatulan? Lahat na ng paraan, ginawa na ng gobyerno. Ginawa na ni PBBM, nakiusap, nag-ano pa ng pera, nag-alok para lang mailigtas siya. Wala talaga Mapira ang pamilya. At nanindigan talaga sila, mga kababayan. Hindi nila kailangan yung pera. Dapat panagutan niya ang kasalanan niya. Ganun ang pamilya ng biktima diyan sa Saudi Arabia. Ngayon mga kababayan, ano ang sinasabi ng mga didiles na wala daw ginagawa si PBBM dito sa nangyaring pagbitay mga kababayan? Nito lang mga kababayan, nagpayag po si PBBM dito na lahat na paraan ginawa niya para lang maisalba ang buhay ng isa nating kababayan, ayaw talaga mga kababayan. Ano po ang magagawa natin? Wala po tayong magagawa kasi mismo ang presidente po ay nakiusap na sa kanila, hindi talaga sila pumayag, mga kababayan. 'Di ba? So ito, may paparinig po ako sa inyo para mas lalong matauhan ang mga utak ng mga didilis na ito mga kababayan. Sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia. Ito, pakinggan nyo para naman matauhan ang utak ng mga didiles. Ayan, ito po mga kababayan. Nakakalungkot isipin bakit natin isisi dapat kay BBM ito ang pagbitay sa ating kabayan dito sa Saudi Arabia. Lahat na lang gagawin po natin isisi sa presidente. Para sa inyo, sa ating mga kababayan po dyan, unfair naman po yan sa isang pangulo na mismo ginawa niya rin ang pagkakataon na mag-apila. Marami pa rin sa ating mga kababayan hindi nakakaintindi. Pero ganito yan, may batas po ang Saudi Arabia dito sa mga ganong klase, lalo na capital offense ito or heinous crime. Buhay ang kanyang kinuha. Ang batas po dito sa Saudi Arabia, hindi po yung batas ng Pilipinas. Lahat naman po ginawa. Kita nyo? Buhay ang kinuha, kaya buhay din ang kapalit. Yun ang batas sa Saudi Arabia. Di ba narinig nyo? Taga Saudi Arabia yung mga kababayan. Isa nating kababayan. Hindi yan batas ng Pilipinas. Pakinggan pa natin. Ano kung kinuha mo dito siya din kabayaran? Ang nangyari po, mga minamahal po natin, nagpapila ang ating gobyerno. Doon pa yan ang kaso, 5 years ago pa. Dinitis mo yan. Nasa death row lang yan. Nakahilera habang dinidinig ang kanyang kaso. Lahat din ginawa, binigyan po ng fair treatment. Just po yan. At fair trials. Pero huwag kayo masisi sa ating minamahal at Pangulo o Kalino Galere na walang nagawa, may ginawa, pero hindi pumayag ang pamilya. Dahil ang buhay din ang hindi ng pamilya na kapalit. Kahit pa ang ari na mismo kapilang ang prinsipi na, dahil dito nagpapatunay na patas na at pantay-pantay ang batas sa Saudi Arabia. Walang mahirap, walang mayaman sa mata. Narinig nyo mga kababayan? Mismo hari na po ang nakiusap. Siyempre ang hari siguro nakikiusap din si PBBM. Kaya kinausap niya rin yung mga
mga pamilya. Ayaw talaga matigas talaga sila kasi nga mga kababayan, buhay ang kinuha, kaya buhay din ang kapalit. Yun ang hindi ho kasi naintindihan ng mga didiles. Makapag-komento lang, makapagpanira lang kay PBBM. Kung sa bagay, wala na hong bago sa mga didilis mga kababayan. Kahit nga yung PIN mga kababayan ay ginagawa ng droga para lang isira kay PBBM, di ba? Ganun ho, kadesperado ho ang mga didilis mga kababayan. Ganun na ho ngayon talaga yung utak na mindset nila para lang talagang pabagsakin si PBBM. Di ba? O mga kababayan, narinig nyo naman. Isa yan sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia ang nagpahayag. Ha? Na ang batas doon sa Saudi Arabia ay hindi ho katulad ng batas dito sa Pilipinas. Pantay-pantay ang batas nila doon. Dito lang naman hindi sa Pilipinas. Ha? O ito naman po mga kababayan, para sa mga kababayan naman natin na hindi daw na gumagawa ng action si PBBM, ito pakinggan nyo to. Ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinapit ng isang Pilipino sa Saudi matapos patawan ng parusang kamatayan. Ayon sa Pangulo, bagaman ginawa ng pamahalaan ang lahat para isalba ang buhay ng Pinoy, hindi pumayag ang pamilya ng biktima na tanggapin ang mga nilatag ng Pilipinas, kabilang na ang blood money. We had very few options left. We tried everything, and for many, many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. But yes, very unfortunate. Kwento pa ng Pangulo na ilang taon na rin itong tinutugunan ng pamahalaan at walang patid-anya ang naging koordinasyon ng pamahalaan sa Saudi government. This been going on for how many years? It's around 5-6 years. Yeah, I remember 5-6 years later. I came upon it when I came into office. Walang tigil ang they told me it's coordinated a PBBM sa Saudi Arabia mga And kababayan. as I said, I guess Saudi tried to exhaust all possibilities. So did we. But to no avail. Nagpahatid naman ng pakikir. Tapos sasabihin nyo, walang ginagawa, walang action si PBBM. Kasi nga mga kababayan, bulag kasi kayo. Pero inyo sinasabi nyo, wala sa balita. Ang dami na ho vlogger nagbalita, ang dami na rin ho social media ang nagbalita niyan. Wala pa kayo, umere na yan sa mga news. Hindi pa kayo nag-vlog dyan, umere na yan sa news. Kayo lang kasi ang pikit na dilat. Diba? Dahil nga sa kagustuhan yung pabagsakin si PBBM, kahit ano na lang, kahit nga daga sigurong binitay, sasabihin nyo, kasalanan ni PBBM yan, bakit binitay yung daga? Diba? Kasi ang utak nyo, hindi ko alam kung may utak pa yan o wala na. Yun po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.